Amin na rin nung na-meet mo, sino yung mga sabi mo na siguro magbigay na lang tayo ng top 3 or kahit top 5 na parang tao na ano, parang malaking naging influence or tinitingala mo sa community natin. Influence. Siguro yung parang may nakukuha sa kanila, ganyan. Siguro number 1 sa influence, si Eboy. If you don't know, Eboy is the first cousin ng wife ko. Si Coach Eboy? Oo, si Coach Eboy, Frederick Carr. First cousin siya ng wife ko. So, nung nagsisimula ako, andyan siya. So, lahat ng fundamentals, basic. Sa kanya ko lang kinokopya-kopya yun. Sabi ko, turuan mo naman ako niyan. Paano ba yan? Yung sagot naman sa akin parati, mag-enjoy ka lang. Mag-enjoy ka lang. Never, but kidding aside, tuturuan niya sa'yo yung ano. Yun nga, pare. Basic. Basic, sabihin saddle time, yan. So, si Eboy, dyan ako natuto mag-bisikleta. So, kung sa influence nga, Eboy. Ngayon, pagdating naman sa age cut ko, tawagin natin idol, no? Si Clinton, pare. Ang daming dahilan. Dahil, una, parang dinominate niya yung 4 years, Ng Teban? No. Ng gravity community na or category. Clinton dominated for 4 years. Totoo. Almost. Blind race pa yan. Darating yan blind race. Ngayon, ang okay kay Clinton, very humble. Pare, champion ka parati. Champion ka ng champion. Wala kang marinig dyan na nagyabang yan kahit kailan. Hindi yan marunong magyabang. Tapos, yung discipline niya sa katawan, practice. Grabe yung disiplina niya ni Clinton. Nakita mo naman yung commitment. So, yun sabi ko, idol talaga to si Clinton. Darating blind race, tapos tatalunin kami lahat. Samantalang ako, 3 araw na ako nandito. 3 araw na ako nagta-track ride. Alam mo, dayo kami ng Laur ba yun? Maybe siya. Laur. Dayo kami ng Laur. 3 araw na kami doon nagpa-practice. Tapos darating si Clinton, tatalunin kaming lahat. Ganun. Galing! Tapos very humble pa nga. Tapos pag linabidan mo, paano ginawa yan? Tuturuan ka. Tuturuan ka niya. Hindi siya selfish. Seryosong kakausapin ka. Kasi boss, ganito. Sabi sa akin ni Clinton nun, sabi, boss, mahina ako lumiko. Sabi ni Clinton, ang weakness ko, boss, mahina ako lumiko. So, ang ginagawa ko, pagliko ko, unlike other athletes or mga elites, pag lumiliko talaga nakabitawan niya yun sa berm. Si Clinton medyo nagbabagal siya Right after nung liko. Padjak. Yung kinukwento niya, nagsishare si Clinton. Binabawi niya sa padjak. Nagsishare si Clinton. Pati mga exercise niya. Tinuturuan niya ako. Hindi lang yun, pati sa trail building, pare. Kasi nauna naman talaga sa akin sila Clinton. He never fails to tell me kung ano yung mga opinion niya at suggestions niya sa trail. Tinatanggap ko lahat yun. Karagdagan sa atin yan. May experience kasi sila at si Clinton, mas marami siyang napuntahang trail kaysa sa akin. So yun nga, si Eboy, si Clinton. Tapos sa naman, there's another one. Parang kilala mo si Guy Wiglowski? Guy, He's probably 100 years old. Si Guy is probably 100 years old. Pero, nakikita mo siya sa parati sa race. To be doing what he's doing right now, at his age, kapag nagawa ko yon at that point in my life, I'd be very thankful. Grabe nga yan. Grabe yun. Hindi lang nila napapansin. Hindi lang nila nare-realize. Pero hardcore yun, pare. 72 na yun si Guy, di ba? Hindi ba 100? Hindi. Guy! Pare, imagine that. 72. Imagine yung lolo mo nagra-ride. Ganon ka-astig yun. So, yun nga. Yung tatlo siguro. Tsaka smooth siya gumalaw Safe yun. Safe. Safe yun. Nung nakita ko siya sa mas nakita ko yung galaw niya nung nasa Alliance. Kasi, di ba, yung unang Alliance, yung parang sobrang steep, ganyan. So kami magtropa, puro kami, alam mo yun, para mga kengkoy lang, nasa gilid kami.
Tapos dumaan si Guy, pucha. Parang hindi steep yung dinadaanan niya, parang smooth na ganun. Basic. Parang sobrang chill lang. Experience yan, pare. yun Yun ang tawag doon. Nakakolekta na ng maraming experience si Guy. Yun ang lamang niya. 72 nagra-ride. Galing, no? Yun ang aking top 3. Sa ano naman, boss? Sa side ng pagiging competitive. Kasi mahirap naman yung tanggi talaga na competitive ka rin eh. Kumbaga, sa category mo, sino ba yung parang feeling mo lagi na dapat, parang bini-baseline mo. Bini-baseline mo? Oo, kumbaga parang matalo ko lang to, parang medyo may ano ka na eh, may pride na sa sarili mo. Stages yan, pare. Para sa akin, gandang ano yan eh. Teban 1, sabi sa akin ni Ronald, talunin mo si Leopoldo. Sabi ganyan. Kasi hindi pa ako marunong nun eh, Teban 1. I think kung hindi ako nagkakamali, Teban 1 or 2 yun, sabi niya. Talunin mo yan si Leopoldo, kakayanin mo yan. So, yun ang tinatarget ko nun, si Leopoldo. Sinuwerte naman, tinalo ko si Leo. And then after that, syempre nagpa-progress yung skill mo, saddle time. There's this guy sa yung medyo mas mabilis na yung tatargetin mo ngayon. Hanggang sa ngayon, meron ka talagang tama kayo, meron kang tinatarget. Yung tawagin nila may tinatarget ka. Hirap sabihin okay lang yun, kwentuhan lang naman eh. Ang tinatarget ko ngayon na talunin, si Coach June. Alabaro? Oo, kasi idol yan eh. Nakita mo yung hindi nagpapabaya yan eh. Din. So sabi ko, pag umabot ako sa level ni Coach June, that's an achievement. Tsaka yung skill ni June, pag nakita mong gumalaw si June, maayos gumalaw si June. After June, tsaka ako nalang tatargetin sila Tony, sila ano, kung aabot pa. Pero, ayan, yan yung mga tinitingala natin, sila Epi, si June, si Tony, sila Renelo Cheng, yan yung mga OGs ba? Kasi sa category namin, malaking bagay ang conditioning, not only the skill, because of our age. Lamang ka agad kapag medyo condition ka. Yun. Ganda yun. Actually, hindi yung nagpapasaya sa race eh. No? Yung parang tinalo. friendly competition, di ba? Tinalo kita ngayon. Si Coach Bong. Primavera. Si Chubong. Chubong, tinalo niya ako nung 2 yata or 3. Tapos after that, Teban race, tinalo ko naman siya. Tapos same seconds lang, parang 2 seconds lang din yung saya eh. So, nung nagkita kami ni Bong nun, sabi ko, nadali kita ngayon. Maganda nga rin talaga yan. Thank you for watching Trailside Stories. Para lagi kang updated sa mga bagong episode, follow mo lang kami sa mga social media account namin. Tapos share mo na rin. Tara na!